Ang propesiyang nakasaad sa Biblia tungkol sa pag-atake sa Israel nagkatotoo na. Ang bansang Israel kasi ay kasulukuyang inuulan ng bomba ngayon. Madami mga gusali ang nawasak at may mga buhay na nawala. Ito na nga ba ang simula ng end times? Makikialam kaya ang ibang mga bansa at magdudulot ng hindi pagkakaunawaan? Sa ganitong paraan na ba talaga magsisimula ang pangatlong digmaang pandaigdig? Yan ang ating aalamin sa video na ito. Nagdeklara noong Sabado ang Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu na ang kanilang bansa ay nasa isang digmaan na. Ito ay pagkatapos mapaulan ng mga raket at bala ang mga militante ng Palestine sa teritoryo mismo ng Israel. Sabado ng umaga nung ginulat ang mga residente sa isang pag-atake na nagdulot ng 40 kataong namatay at 779 na sugatan. Naganap ang lahat ng ito mismong 50th anibersaryo ng pinakasagradong araw ng Israel. Suma total 2,200 na raketa ang tumama sa Israel noong umagang iyon simula alas 6:30 ng umaga ayon sa kanilang militar. Hindi mabilang na pagsabog ang nadinig ng mga residente at ayon sa mga nakasaksi para bagang katapusan na ng mundo kasi sunod-sunod na malalakas ang mga ito. Naglabas naman ng pagsuporta ang iba't ibang bansa kagaya na lamang ng Amerika kung saan nasa gobyerno ng Israel ang kanilang suporta at hindi sila sumasang-ayon sa karahasan na tinatanggap ng bansa. Kasi hindi lamang ang mga gusali ang nadamay, may mga buhay din na nawala at mga pamilyang nawalan ng mahal sa buhay. Pati ang bansang Egypt at ang mga bansa sa Europa ay sumusuporta din sa bansang Israel. Kung atin lamang pagmasdan ang balita, ang mga nakuhang video ng pag-atake na ito ay nakakapanlumo talaga. Kaya madami sa mga netizens ang nag-react na ang nagaganap sa Israel ay kahalintulad ng nakasaad sa Biblia. Ayon kasi sa Ezekiel chapter 38 verse 5 to 6, magkakaroon ng pag-atake ng mga militar sa bansang Israel. 6 na mga bansa ang gagamitin ng kanilang lakas militar para pabagsakin ang Israel. 5 dito ay binanggit ng Panginoon. Ang unang bansa ay ang Persia. Alam naman po natin na ang Iran ay Persia dati. Ang pangalawang bansa ay ang Ethiopia. Ang bansang ito ay kasalukuyan sa panahon ay ang Sudan. Ang pangatlong bansa naman ay ang Libya. Ang sunod ay ang Gomer na ngayon ay Turkey na. Ang panglimang bansa naman ay ang Togarma. Kung ating papansinin, itong mga bansa na ito ay mga Muslim countries. Kaya ayon sa mga Bible scholars, ang Israel ay dadaan sa mga matitinding pagsubok mula sa mga Islamic na grupo. Ngayon, pag-usapan naman natin ang pang-anim na bansa. Pero ang binanggit sa Biblia ay hindi bansa, kundi isang lider. Ito ay nakasulat sa Ezekiel chapter 38 verse 2. Ezekiel, anak ng tao, harapin mo si Gog sa lupain ng Magog at hari ng mga bansang Meshek at Tubal. Magpahayag ka laban sa kanya. Madami ang mga nagsasabi na ang Magog ay matatagpuan sa Russia. Sa lahat ng mga kahindik-hindik na propesiyang ito, nagsisimula na kaya itong maganap? At ang pag-atake na ito sa Israel ng mga Palestinian ay simula pa lamang? At mas lalo pa itong lalala sa mga susunod na araw o linggo. Magsasama-sama kaya ito mga bansa na ito para pabagsakin ng Israel at para sila na ang maghahari sa sanlibutan. Mas lalo pa kayang lalala ang mga mangyayari? Madaming bansa kaya ang susuporta sa Israel at ang kahahantungan nito ay ang kinakatakutang pangatlong digmaang pandaigdig.
Kung ano man yun, wala pa ding makakatalo sa taimtim na panalangin natin sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Sa Kanya lamang tayo magtiwala at magdasal. Siya ang sagot sa lahat ng mga dilubyo o pandemya na ito na hindi dapat mangyari. Sa ngalan ng Diyos Ama, ng Diyos Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po sa inyong panonood mga ka-PTV. God bless po sa ating lahat and stay safe po.